kasabong, magandang umaga, gandang panahon ngayon. Ay nandito tayo ngayon sa ating manok. Tayo magtuturok ng Belamel, B-complex. Tuturukan natin yung ating dalawang manok panabong. Malapit na natin silang ilaban. Papakita ko lang kung paano ako magturok sa inyo. Kukunin ko lang yung ating manok. Ayun guys, ganito ang gawa natin. Yung ating ringgilya, buksan muna natin sa L para ang hangin na pumasok ay ganun din karami bago natin isaksak sa ating gamot na gagamitin. Saka natin ngayon idiin, saka natin lalamanan para ganun din karami ang hangin na papasok sa ating ringgilya. Okay, tapos na. Ngayon, may laman na to guys. Pitikin lang natin para lumabas yung hangin. Ayun, kukunin na natin yung ating manok. Magandang magturok ganitong oras para hindi pa stress yung manok. Magang-maga, malamig pa yung katawan niya. Ayun, nandito na yung ating manok na ating tuturukan ng B-complex. Siya oh, pulang-pula na yung mukha niya oh. Malapit na itong ilaban. Mga sunod na linggo, nag-iipon pa lang tayo ng konting pera para meron tayong pang minimum 3,000. Style ko nito mga kasabong, dahil solo ako, iwas aksidente, iwas disgrasya sa ating manok. Nilalagyan ko ng lastiko yung paa. Tatalian ko ng lastiko para hindi siya makagalaw ng baka mamaya mahirapan ako eh. Kaya kailangan lalagyan ko siya ng lastiko. Tamo ganito. Ganito ang style ko pag ako nagtuturok, dahil solo ako, iwas aksidente, iwas disgrasya sa ating manok. Kasi hindi maiwasang nagtitiglas pagka natin, kasi masakit din sa katawan yung karayom eh. Ayan guys, napisto na tayo. Titingnan natin yung parte ng katawan niya na ating pag tutusukan ng karayom. Hanapan natin yung parting katawan na walang ugat, baka mamaya tamaan yung ugat, dudugo. 0.5 lang ang ituturok ko dito mga kasabong, kasi ito ay 2 taong manok na rin eh, magulang na. 0.5 lang, ganito lang ka ano. Hahatiin lang natin to, tapos yung matira nito doon din sa isang manok. Ayun, natira guys, 0.5. Tapos na nating turukan ito. Tapos gagawin natin konting himas-himas. Isilin yung tinamaan ng karayom para kumalat yung vitamina sa katawan niya. Maganda kasi magturok guys pag ganitong oras, kasi hindi pa sila stress. Ayan mga kasabong, tapos na natin siyang turukan. Yan o, pula na yung mukha niya,
Derby size ito, kaso wala man tayong pang derby size na kapital, kaya sa hakfight na lang natin ilaban. Ano? Ngayon ibabalik ko na yung kanyang balancer kasi ito'y nilalagay ko sa paa niya para pagdating sa oras ng laban ay pag may tarin na yung paa niya ay hindi siya namimilay. Itong ginagawa kong ilalagay para masanay siya. Kaya lalagay na natin, babalik ko na. Ayan. Naikabit ko na ulit yung kanyang balancer. Para pag may tari, hindi siya papilay-pilay. Kasi alam mo naman, mahaba minsan ang pilay. Ayan. Pula na yung mukha niya. Kondisyon na siya, guys. So, ayan. Tapos na siya. Kukunin naman natin yung isa. Yung isa naman natin tuturukan. Ayan mga sabong, ito naman yung isa nating tuturukan. Yung ating Black Peruvian. Yung pangalawa nating tuturukan, yung ilalaban natin sa susunod na linggo. Yan, bata ito, medyo 11 months. Ay, na-bless yung mga yun. Yan. Tatanggalin ulit natin yung balancer, saka ulit tatalian yung paa nang siya hindi makakailos para iwas aksidente, iwas disgrasya sa ating manok pag solo tayong nagtuturo. Pag-iingatan natin para hindi ayan ang mukha niya, oh. Pulang-pula na, sinitin yung mata. Yan, oh. Yan, tinanggal ko na yung kanyang balancer. Tatalian ko na ulit ng lastiko. Yan na, Ray. Ayan. Tapos na natin siyang talian. Ngayon, ipipwesto natin ng maganda. Tapos, ganun ulit, hahanapan natin yung parte ng kanyang katawan sa pityo ng walang ugat na tatamaan ng karayom. Yan, katulad niyan guys, naglilikot siya. Kaya kung walang tali yung kanyang paa, edi baka maputol yung karayom. Malakas din kasi ang manok eh, kaya kailangan natin masasaktan din siya eh. Ayan, naitusok na natin ng maayos. Ayun, guys, ang 0.5 na tinurok natin. So, tatanggalin na natin yung tali. Ayun, tanggal na natin. Ganun po talaga mga kasabong yung paraan ko sa pagtuturok ng manok. Lalo ko tinatalian yung paa niya para iwas aksidente, iwas disgrasya sa ating manok. Kasi hindi maiwasang hindi pipiglas yan eh, kasi masakit din yan eh. Kahit pasabihin parang kagat lang ng langgam, abay masakit yan.
Yan, babalik ko na yung kanyang balancer. Ito, babalik na natin to. Kailangan kasi natin to guys, lagyan ng balancer para pag may tari na, hindi siya mamimilay. Kasi sanay siyang may ano na yung paa niya sa kaliwa. Ayan. Tapos na siya guys. Tapos na yung ating black Peruvian. Ano, ready na siya. Pati puwit guys, so punong-puno na. Ganda ng hipo ng ating black Peruvian. Kailangan dito natin sila pakahigin sa ganitong makinis na trapal para hindi masira yung kanilang kuko dito. Dahil malapit na natin silang ilaban, kaya yung paa nila para maganda pag pumalo, siguradong tatama sa kalaban.
Ayan, tapos na siya. Yung isa naman ang isusunod natin, ayan o, pagod na siya. Pagod. Kailangan masanay siya sa pagod. Para pagdating sa laban, pag nagbasaan man yung laban, di sanay siyang mapagod. Matibay ang resistensya niya. Pagkatapos natin ito guys, lagay natin to siya sa ating bibilad natin ng kaunti sa init mamaya. Ayan, tapos na natin to siyang ensayo. Yung isa naman ang kukunin natin, isusunod natin. Ayun, dahil tapos na yung isa. Yung isa naman ang ating ensayo. Yung isa naman nating panlaban. Yung ensayo natin. Ano rin, pipilit sa ning atong pagdulong. Pwede na natin itong ipahinga at pagod na siya. Kaya pwede na natin itong ipahinga. Kasi pagod na. Kailangan yung mga kasabong gumamit tayo ng ganito, yung makinis na ganito para hindi masira yung kuko nila. Kahig, para hindi masira yung kuko nila. Kasi pag nasira yung kuko nila, wala nang pwersa yan. Hindi na makakapit sa buhangin pag sila'y nakikipaglaban sa kalaban. Hello mga kauling, hanggang dito na lang yung ating pagbablog. At sana huwag kayong magsawang panoorin at subaybayan yung aking mga upload. Marami pa po kayong kaabang-abang na aking i-upload. Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe, and mag-share. Kung gusto nyo mag-suggest, comment down below. Hanggang dito na lang. Bye-bye!